Isipin mo ito, isang Lakers roster na may bago at pisikal na presensya sa loob ng kahon. Isang manlalaro na hindi matitinag, hindi basta natutulak, at laging handang ipagtanggol ang kanyang lugar sa ilalim ng basket. Hindi ito pangarap. Maaaring malapit na itong maging katotohanan. At kung mangyari ito, maaaring ito ang isa sa mga pinakatahimik pero pinaka-epektibong hakbang na gagawin ng franchise sa darating na off-season. Kasi narinig mo na ang mga balita tungkol sa mga posibleng malaking trade sa buong liga. Pero sa likod ng lahat ng ingay at speculation, may isang pangalan ang patuloy na lumalabas sa mga trade discussions. Isang batang sentro na maaaring perpekto para sa kung ano ang kailangan ng Lakers ngayon. At ang tanong ay simple lang. Sulit ba siyang habulin o masyadong mataas ang presyo? Pag-usapan natin ito ng maayos. Ayon sa mga ulat mula sa mga taong malapit sa trade discussions, kasali ang Lakers sa mga pag-uusap na kinabibilangan ng maraming koponan. Isa sa mga pangalan na patuloy na lumalabas sa mga pag-uusap na ito ay si Isaiah Stewart ng Detroit Pistons. Bukas umano ang Detroit sa posibilidad na palayain si Stewart bilang bahagi ng isang mas malaking multi-team deal. At batay sa mga ulat, mayroon ng mga signal mula sa kampo ng manlalaro mismo na handa na siya sa posibleng pagbabago ng kanyang kapaligiran. Ngayon, bago tayo pumunta sa kung ano ang maibibigay ni Stewart sa Lakers, kailangan muna nating alamin kung sino talaga siya bilang manlalaro. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 10 puntos, 5 rebounds, at mahigit 1 block sa loob ng halos 23 minuto sa bawat laro. Hindi iyon ang linya ng isang franchise cornerstone. Pero kapag sineseryoso mong baguhin ang perspektibo, kapag kinalkula mo ang kanyang stats sa bawat 36 na minuto ng laro, lumabas ang ibang larawan. Halos 16 na puntos. Mahigit 7 rebounds, 2.5 blocks. Iyon ang isang manlalaro na may tunay na kakayahan na limitado lang ng kanyang oras sa court. At iyon mismo ang magiging malaking pagbabago kung mapupunta siya sa Lakers. Para maintindihan kung bakit mahalaga si Stewart sa Lakers, kailangan munang tanggapin natin ang isang katotohanan na matagal na nating alam. Kulang ang Lakers sa pisikal na presensya sa gitna. Kailangan nila ng isang sentro na hindi lang makakatayo sa ilalim ng basket. Kailangan nila ng isa na tatayong ipagtanggol ang lugar na iyon ng may lakas at dedikasyon. Doon pumapasok si Stewart. Kilala siya sa kanyang kakayahang mag-rebound sa magkabilang dulo ng court. Hindi siya natatakot sa contact. Hindi siya umaatras kapag may lumapit sa kanya. At mahalaga rin ito, kaya niyang mag-switch sa depensa na isang bagay na hindi kayang gawin ng lahat ng malalakas na sentro sa liga. Sa modernong basketball, ang kakayahang mag-switch ay napakahalaga na. Lalo na kapag mayroon kang isang manlalaro tulad ni Luka Doncic sa iyong koponan na paborito ang pick and roll at palaging naghahanap ng espasyo para makapasok. At dito naman, hahalina ang mga Lakers fans. Si Stewart ay isang manlalaro na kayang magtakda ng matibay na screen para sa kanyang point guard. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang isang solidong screen para kay Luka. Nagbubukas ito ng lane. Nagbubukas ito ng triple. Nagbubukas ito ng buong offensive game plan. At kapag nagtaka ka kung bakit kaya nilang magawa iyon ng iba't ibang koponan at hindi ng Lakers sa maraming pagkakataon, madalas na ang sagot ay bumabalik sa kung gaano kalakasan ang screen sa loob ng sistema. Dagdag pa rito,
Kaya rin ni Stewart na tapusin ang mga play malapit sa basket. Hindi siya nangapagtapon ng bola pagkatapos ng screen. Tatakbo siya, magsisigaw ng espasyo, at tutapos kapag binigyan siya ng pagkakataon. Sa isang sistema na EB, na batay sa paggalaw ng bola at spacing, mahalaga ang ganitong klase ng sentro. Pero, at ito ay isang malaking pero, hindi perpekto si Stewart at dapat nating harapin ang katotohanan ito. Ang pinakamalaking concern niya bilang manlalaro ay ang kanyang kakayahan sa labas ng 3-point line. Sa nakaraang season, nasa 33% lang ang kanyang 3-point shooting at hindi rin siya gumagawa ng maraming attempts mula sa labas. Ibig sabihin, maaaring hindi pa rin siya respetuhin ng mga kalaban kapag nasa perimeter siya. At sa modernong NBA, kapag hindi ka tinatakot ng depensa mula sa labas, nagiging mas madali para sa mga kalaban na ipack ang paint at pigilan ang mga driving lane ng iyong mga teammates. Kaya hindi si Stewart ang sagot sa lahat ng offensive problems ng Lakers. Hindi siya ang magiging punong sandata sa atake. Hindi siya ang manlalaro na inaasahang magdala ng koponan sa tagumpay sa pamamagitan ng kanyang scoring. Isang piraso lang siya, isang mahalagang piraso ng mas malaking puzzle. At dito papasok ang pinakamahirap na tanong. Kung magkano ba ang halaga ng piraso na iyon kung nanonood ka ngayon at nararamdaman mo ang excitement ng posibilidad na ito, ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kapwa Lakers fans. Marami sa kanila ang hindi alam na pag-uusapan pa rin ang ganitong klase ng trade at dapat nilang marinig ito. Ibahagi mo ito ngayon at tulungan nating palawakin ang talakayan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-practical na bahagi ng lahat ng ito, ang trade value. May salary si Stewart na nasa $15 milyong. Iyon ay hindi maliit. Para makuha siya, kailangang magpadala ang Lakers ng sapat na halaga ng kontrata para matugma ang mga tuntunin ng trade sa ilalim ng mga patakaran ng liga. At malamang nais din ng Detroit ng isang bagay na higit pa sa pera, bata na manlalaro, draft picks o kombinasyon ng dalawa. At doon nagiging komplikado ang lahat. Dahil sa kasalukuyan, mahalaga ang mga assets ng Lakers. Ang bawat draft pick na ibinibigay nila is ang pagkakataon na nawala para sa hinaharap. Ang bawat batang manlalaro na inilalabas nila ay isang posibilidad na tinatanggal sa pinto. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lang kung maganda si Stewart para sa Lakers, kundi kung ang halaga na hihilingin ng Detroit ay sapat para sa kanyang contribution. At dito hahati ang mga opinyon ng mga tapat na Lakers fans. Merong magsasabing, oo, sulit si Stewart kahit mahal ang kapalit. Kailangan ng koponan ng isang pisikal na sentro ngayon at hindi tayo makakapaghintay ng isa pang off-season para mahanap ang isa. Yung bawat season na may si Luka, isang season ng potensyal na kampyonato, ay isang pagkakataon na hindi dapat sayangin. Kung si Stewart ang nagdadala ng koponan mas malapit sa title, iyon ay sulit. Pero mayroong magsasabing hindi. Sabi nila, si Stewart ay isang mahusay pero hindi extraordinary na manlalaro. May mga kahalili sa bulong ng liga na mas murang makukuha o mas magandang deal ang mahahanap kung magtitiis pa ng kaunting panahon. Ang pagbibigay ng maraming premium assets para sa isang manlalaro na okay lang ay ang uri ng desisyon na nagpapahirap sa mga koponan para makapag-improve sa hinaharap. Parehong argumento ay may katotohanan. At sa huli, ang front office lang
ang makakaalam ng buong larawan ng kung ano ang eksaktong kayang ibigay ng Detroit at kung ano ang pinakamatipid na paraan para makuha si Stewart. Pero ito ang aking tingin sa lahat ng ito. Kung makukuha ng Lakers si Isaiah Stewart sa tamang presyo, kung hindi nila kailangang isakripisyo ang masyadong maraming hinaharap para sa kanya, ito ay magiging isang tahimik pero epektibong hakbang para sa koponan. Hindi ito ang uri ng trade na ipagdiriwang sa lansangan. Hindi ito ang uri ng deal na magpapalabas ng papuri mula sa mga eksperto sa buong bansa. Pero sa loob ng korte, sa araw-araw na trabaho ng isang koponan na naghahangad ng kampeonato, ang ganitong uri ng manlalaro ang nagbibigay ng pundasyon. Si Stewart ay hindi magliligtas ng franchise, pero maaari siyang maging bahagi ng isang mas malaking solusyon. Isang koponan na balanse, pisikal, at handa para sa competition. Maaari siyang maging ang tahimik na pader sa gitna na kailangan ng Lakers sa matagal na panahon. At minsan, ang mga tahimik na hakbang ang pinakamahalaga. Kaya ngayon, itatanong ko sa inyo, mga taong nanonood ngayon, ano ang inyong tingin? Sulit ba na habulin ng Lakers si Isaiah Stewart? O masyadong mataas ang magiging presyo para sa isang manlalaro na hindi naman franchise-altering ang impact? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Gusto naming marinig kung paano ninyo tinitingnan ang sitwasyong ito. Dahil sa huli, ang Lakers ay para sa lahat ng nagtitiwala at naniniwala sa kanila. At kung gusto ninyo ng mas malalim na pagsusuri sa mga ganitong klase ng trade scenarios, sa roster decisions at sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Lakers, i-like ang video na ito, mag-subscribe, at huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang analysis. Kasama ninyo kami sa bawat laro, sa bawat trade, sa bawat malalim na tanong tungkol sa koponang ito. Dahil ang Lakers ay hindi lang isang koponan, ito ay isang pananampalataya. At kasama ninyo namin dito hanggang sa huli.